Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagkaroon ako ng matinding impeksyon na nagiging sanhi ng pagkahilo ng aking katawan. Nang magsimula akong mawalan ng malay, ang mga larawan sa dingding at sa dingding mismo ay nagsimulang kumuha ng napakarumi at maruming hitsura ng isang luma at napabayaang bahay. I grabbed my phone with the idea na tatawagan ko ang emergency number, pero ilang sandali lang ay nag-blackout na ako ng tuluyan. Bigla kong nakita ang aking sarili na naglalakbay sa isang lagusan na patungo sa direksyon ng panlabas na kadiliman. Bilang isang taong tumanggi sa paniwala ng pag-iral ng Diyos, alam ko kung bakit ako ay nasa landas patungo sa madilim at mapanglon na patuloy na iyon. Naiintindihan mo ang nangyayari. Alam mo na ngayon ang magandang panahon para manalangin, narinig kong sabi ng isang boses sa aking isipan. Huli na ang lahat para umasa na may magbabago kung mananalangin ako ngayon, walang pag-asa kong naisip habang patungo sa Netherworld, ngunit alam kong wala akong mawawala sa pamamagitan ng pagsubok sa panalangin. Panginoon sa langit, patawarin mo ako sa aking kawalang interes at kasiyahan at sa pagtanggi sa iyo sa nakaraan. Iligtas ang aking kaluluwa mula sa tadhanang ito ng paghihiwalay. Amen. Malungkot kong dasal. Noon ko nakita ang isang liwanag sa di kalayuan na papalapit sa hindi kapani-pani walang bilis, na nagbibigay liwanag sa dilim habang papalapit ito. Panginoon, buong puso akong nagpapasalamat sa pagpapakita ng awa at pagpapatawad sa isang taong hindi karapat-dapat sa akin. Nanalangin ako ng buong katapatan habang may bukol na namumuo sa aking lalamunan habang ako ay nagpipigil ng mga luha. Ang kawalan ay agad na napalitan ng mapanlinlang na tanawin ng isang parang na nagliliwanag na may pagsabog ng makulay na mga bulaklak mula sa makulay na berdeng damo na tumatakip sa mga burol hanggang sa umaagos na malinaw na kristal na mga sapa at lawa, ang parang ay bumubulusok ng may kasiglahan, na walang bahid ng anumang bakas ng pagkabulok o pagdurusa habang naglalakad kami ng aking tagapag-alaga sa isang batong landas na binubuo ng malinis na mga bato na walang kamali-mali, na humaharang at humahabi sa pastulan ng napakagandang kasakdalan. Ako ay nahipnotismo sa kagandahan ng walang dungis, pare-pareho at makulay na mga talam ng shamrock green na damo na kapagtataka ako na, sa kabila ng lumalagong ligaw, ang mga bungkos ng damo ay hindi umabot ng mas mataas kaysa sa aking mga bukong-bukong at walang mga damo o nakikipagkompetensyang damo. Habang pinagmamasdan ko ang bawat biswal na panoorin sa mala fairy tale na kaharian na iyon, nagtaka ako kung paano pa nga ba posible na ang bawat aspeto ng tanawin ay pumutok ng may ganoong kulay at walang bahid ng pagkasira o pagkasira. Naglakad kami ng aking tagapag-alaga sa isang landas patungo sa tuktok ng isang burol, kung saan huminto kami upang tumingin sa isang puting kahon sa gilid ng landas. Sa loob nito ay ang iyong walang kamatayang katawan. Kung hinawakan mo ito, sasani ka dito at sa kaalaman ng langit, at hindi ka na makakabalik sa iyong mortal na buhay. Kung magpasya kang bumalik sa earth o manatili sa langit ay nakasalalay sa iyo, paliwanag ng aking tagapag-alaga. May tanong ka ba? Tanong ng aking guide habang nakaupo siya sa masiglang berdeng damo. Kahit na halos hindi pa kami nakarating sa langit, napakarami kong tanong na hindi ko alam kung alin ang una kong itatanong sa aking gabay. Paano nilikha ang sansinukob? Tanong ko sa aking gabay, sa pag-aakalang mapapasagot ko muna siya sa mga madaling tanong. Ang paglikha ay isang higanteng self-directing simulation, na parang isang laro sa computer na tulad ng Sims para sa iyo. Ang tagalikha ay maaaring ituring bilang ang programmer ng laro, at kung paanong ang programmer ay hindi nakatali sa mga hadlang na itinakda niya para sa virtual na mundo, ang lumikha ay hindi rin napipigilan ng mga batas na itinakda niya para sa universo dahil ang kanyang mundo ay talagang umiiral sa labas nito. Ang lumikha ay maaaring lumitaw bilang sinumang kalahok sa laro, ngunit dahil mayroon siyang kakayahan na ayusin ang virtual na mundo sa anumang paraan na gusto niya, sa iyo siya ay Diyos, paliwanag ng aking gabay. Are you a perfect being? Tanong ko. Oo, I have a perfect and immortal body that you come to awareness of when you move on from the world of the physical, sagot niya. Ano ang layunin ng pananampalataya? Tanong ko. Ang layunin ng pananampalataya ay tulungan ng tao na umayon sa kanyang likas na kabanalan, sagot ng aking gabay. Bakit ako magdadasal kay Jesus o sa alinmang Diyos? Tanong ko. Maraming dahilan para manalangin.
Ang mga tao ay tumatawag kay Jesus o sa ibang Diyos upang bigyan sila ng lakas sa kanilang mga sandali ng kahinaan. Halimbawa, kung muli nating gagamitin ang ating pagkakatulad ng simulation game, masasabing ang pagtawag kay Jesus o sa ibang Diyos ay maituturing na isang patch program na, kapag tinawag, ay nagpapawalang kilos sa bug mula sa tumatakbong programa na iyong tinutukoy. Bilang kasamaan o kasalanan, paliwanag ng aking gabay. Bakit kailangang mamatay ang isang katawan bago makapasok sa langit ang isang tao? Tanong ko. Maaari mong isipin ito bilang isang limitasyon ng kasalukuyang teknolohiya. Samantalang ang katawang espiritu ay hindi nasesira, ang mortal na katawan ay hindi, paliwanag niya. Maaari mo ba akong turuan ng panalangin na magpapabago sa buhay ko? Tanong ko. Siyempre, Ama sa Langit, tulungan mo akong malaman na ikaw ang aking laging naroroon na tagapagtanggol at gabay. Tulungan mo akong iayon ang aking sarili sa iyong makalangit at nagbibigay buhay na presensya upang marinig ko ang iyong tinig at matanggap ang iyong mapagmahal na patnubay sa lahat ng sandali. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at tulungan mo akong patawarin ang aking sarili gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Tulungan mo akong patawarin ang iba sa kanilang mga kasalanan sa akin, sagot ng aking gabay. Bakit ang Earth ay sinasakop ng kasamaan? Tanong ko. Ang Earth ay isang self-directing simulation, dahil ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kalayaang pumili ayon sa gusto niya. Napakarami ang nilinaw na ayaw nila sa Diyos at pinili ang kasamaan kaysa sa katwiran. May mga taong ang mabubuting gawa at ang mga panalangin ay sumasalungat sa masasamang pag-iisip at pagkilos ng iba, paliwanag niya. Paano makakarating sa langit ang isang mamamatay tao? Tanong ko. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at patuloy na pagdaragdag ng oras na ibinibigay sa panalangin, ang mga pag-iisip at pagkilos ng isa ay nagiging banal ng banal na espiritu. Ang gayong tao ay nagiging sisidlan ng espiritu ng Diyos habang ibinibigay nila ang mga renda ng kanilang buhay sa Diyos. Sa nakaraan niya, baka mamamatay tao siya o pastor, paliwanag niya. May impyerno ba? Tanong ko. Nararanasan mo ang impyerno ng iyong sariling paggawa kapag inilalayo mo ang iyong mga iniisip mula sa iyong kaliwanagan patungo sa iyong kadiliman, patungo sa kasalanan at kasamaan, sagot niya. Bakit ang Biblia ay napakagulo ng mga kontradiksyon at pagkakamali? Tanong ko. Noon ko nakita, sa isang pangitain, ang isang kahoy na kahon ng lumang alak na may 4 na monghe na nakaupo sa paligid nito. Nakita ko ang mga monghe na umiinom habang nagsusulat sila. Kadalasan ay napakaraming alak ang iniinom bago pa man magsimula ang pagsulat, paliwanag niya. Bakit hindi na lang ipinaliwanag ng Diyos ang mga bagay-bagay sa lahat sa simula, tulad ng ipinaliwanag mo sa akin? Tanong ko. Kung ang Diyos ay magsulat ng isang talumpati na nagpapaliwanag ng mga bagay sa parehong paraan tulad ng ipinaliwanag ko sa iyo ngayon, magiging makabuluhan lamang ang napakaliit na bahagi ng populasyon na nakarinig o nakaisip ng salitang computer, sagot niya sabay ngiti. Bakit ako babalik sa aking buhay sa Earth? Tanong ko sa kanya. Upang maranasan ang kagalakan ng buhay kasama ang Diyos sa Timon at upang matamo ang kaalaman na nakukuha ng isa pagkatapos gawin ang kanilang sarili na sisidlan ng banal na espiritu, sagot ng aking gabay. Nang sagutin ng aking gabay ang aking tanong na alam ko sa loob ng aking puso na kailangan kong bumalik sa aking buhay sa lupa. Kinailangan kong malaman kung ano ang buhay pagkatapos kong ibigay ang aking sarili sa Diyos ng buong puso. At noong ginawa ko ang aking desisyon na bigla akong nagising muli sa aking katawan, ngunit sa aking mga daanan ng ilong at ang aking dibdib ay ganap na naalis. Ang aking buhay mula noong aking NDE at mula nang ialay ang lahat ng ito sa Diyos ay naging isang malalim na kaligayahan at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Bago ang aking NDE, madalas akong nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi ko talaga kontrolado. Ngunit sa mga araw na ito ay iniaalay ko ang lahat ng aking alalahanin sa Diyos sa panalangin. Sa mga araw na ito, nabubuhay ako sa patuloy na pananalangin at paglilingkod sa iba habang sinisikap kong punan ang aking puso at isipan ng banal na espiritu. Sa katahimikan at pag-iisa, mas madali kong iayon ang aking sarili sa patnubay at pakikisama na ibinigay ng banal na espiritu.